sa beloved singers. God bless you mga minamahal sa inyong pinagkaloob. Ang malapit po ang magbalik. Hallelujah. Siksik, liglig at umaapon ng mga pagpapala. Praise God. Hallelujah. Tapoy dadako ng mga minamahal sa mahalagang bahagi ng ating manalagawain sa gabing ito. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo tumayo. Ating pong ipagkaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Iboy Marley. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, my beloved Brother Reynold Gabor, sa pinagpalang giving natin. Sa gabi ito, maging mahal, isang panalangin po ating pong ihandog sama-sama upang tayo po'y gabayan ng ating pong mahal na Panginoon. Dakilan naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos, sa gabing ito, kami po'y nagpapasalamat sa pinagpala mo po ang iyong banal na gawain. Mula pa lang sa simula, mahal na Panginoon, ay patuloy namin nadama ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po nakarating malhati ang lahat ng aming manaw kapatiran sa kanilang paglalakbay, mahal na Panginoon, patungo sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, sa una dalangin po na iyong propeta at minamahal, ginagalang ng mahal na Pastor, Evangelist Waldo Estrada Almeida, and Beloved Children. Patuloy po, mahal na Panginoon, kaming pagpalain. Bigyan mo, O Diyos, ng sapat na pangunawa, maging mga webcast viewers ng aming mga kapatiran, maging sa mga baguhan, ano man nagbibigay daw pag-alilangan, sama-sama po namin sinasaway. Doubt in the name of dear Jesus. Demons of belief, doubt us out in the name of Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Mangin mahal ko, God bless you all, beloved GMCI brethren, dito po sa lugar ng UAE, mangin mahal, sa United Arab Emirates, mga kapatid, we give the highest praise, honor, and thanksgiving to our great God, Savior Jesus Christ. Praise the Lord. We give double honor. We speak to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldo Estrada Almeida, in time prophet, our loving God, and beloved children and great children, and all family po ng ating dearly beloved noble pastor. We always remembering, teaching, beloved honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeida, para po sa ating beloved Mama Der, na hindi po natin makalilimutan ang kanya maginuang turo at aral. Manginmahal na yan po, mga kapatid, ay patuloy po natin manginmahal ngayon pinagtatrabaho natin ang ating makaligtasan. Good evening din po sa ating beloved na mga nangangasiwa po sa lugar na ito ng Dubai. Manginmahal, beloved Brother Role, kanyang mahal na asawa, maging sa pamilya, sa lahat po ng makabalikat. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon. Diyan po sa dako ng Abu Dhabi, diyan po sa dako ng Fujairah, manginmahal. Sa gabing ito, nais ko po na tayo po ay maghanda po ng ating Biblia. Pag-aaralan po natin ang Word of God, ang salita po ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Sabagkat sabi nga po sa ating tatalakayin, sa gabing ito, no turning back. Walang talikuran. Amen? Isang bagay, manginmahal, ito po ay bagay na dapat po paghandaan ng mga mananampalataya. Dahil ang panahon po natin, sabi nga, mga ingat ang bawat isa sabagkat hindi natin alam, mga minmahal na nagsasabi siya'y nakatayo, mag-ingat at baka isang araw ikaw ay mabuwal. Kaya sabi, manginmahal, no turning back. Huwag po talagang, manginmahal, babalikan yung mga dati nating kung saan na diyan tayo hinango na malapag binago tayo ng mahal na Panginoon. The victorious of Christian life, manginmahal, upang tayo magtagumpay sa buhay ng Kristiyano. Kaya't manginmahal, tayo ay nag-worship, tayo po ay naggagawain 3 times a week, manginmahal mga kapatid. Sabi nga po, mula nung tayo po ay masave sa iglesyang ito, itinuro na po sa atin lahat Lahat, uri ng kabanalan, magi ang ating manginmahal pagpapatuloy na tayo po ay gagamitin ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Tayo po ay magsisimula. Dito po, manginmahal, open the Bible, the Hebrews chapter 10, verse 38 up to 39 po. Praise God. Amen. Praise the Lord. From the book of Hebrews, chapter 11, verses 38 and 39. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay talatay 38 at 39. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya
sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. God bless you, ating mga kapatid. Pagpalain po ng mahal na Diyos sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita sa gabing ito. Mula nang tayo po ay mapabilang sa prayer ng propeta ng Diyos sa ating minamahal at ginagalang na malapastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, tayo po ay ligtas na. Di ba? Mayroon ang tawag, tayo po ay tagalangit na. Kaya ating tinatalakay, mga mahal, na ang ating paglilingkod sa mga ng Panginoon ay ating ingatang mainam. Kung paano natin iniingatan mga ng ating mga posisyon sa ating mga ginagawa, sa ating mga hanap buhay, sa ating mga trabaho. Mas ingatan po natin ang ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, yung pananampalataya. Sabagkat napakaliwanag po, mga minamahal, now just lay by faith, but any man draw back, my soul shall have the pleasure in him. Napakaliwanag po na sinasabi niya, ang aking lingkod na matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Iba po kasi yung buhay ng Kristiyano eh. Dahil ang buhay natin, lumalakad tayo ng ayon sa plano at ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kanyang kaluluwa. Nakita natin, kapag ang ibang Kristiyano ay hindi po sila nagpahalaga sa salita ng mahal na Panginoon, napakadali pong talunin ang problema. Napakadali pong talunin ang kaaway, mga mahal mga kapatid. Dahil ang sabi, ang mabisang pamamaraan para tayo po ay maging matalas na ang ating handa sa gawa ng kaaway, yung pamamagitan ng ating pananampalataya. Ganap tayo sa harap ng mahal na Panginoon, hindi sa ating sarili, kahit tayo'y naririto dahil inialay na natin ang ating sarili sa Diyos. At ang pananampalatayang ito, mga mahal, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi pwede tayong umurong. Amen? Kundi hindi tayo kalulugdan ng mahal na Panginoon. So ibig sabihin, kapag ikaw po ay mahabang taong ka na naglingkod sa mahal na Panginoon at muli kang tumalikod na backslide ka, hindi na titingnan ng mahal na Panginoon yung mahabang taon na pinagdaanan mo. Ang titingnan ng ating mahal na Panginoon yung kasakulukuyan nating hinaharap na patuloy ka na ginagamit sa kanyang ubasan, patuloy ka masumigasig mahal sa ating mahal na Panginoon. Sabagat ang prayer ng ating minamahal at ginagalang na pastor, lahat ng Kristiyano, mahal ay maging mapagpatuloy, anytime, mag-rapture, bumalik ang mahal na Panginoon, kahit isa, wala pong maiwan. Kaya mahal, tayo ay mabisang pamamaraan na ginagawa ng ating pagsamba sa mahal na Panginoon. Sabi po ng Philippians chapter 3, verse 20. Kindly po. Praise the Lord. From the book of Philippians, chapter 3, verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay iniintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya po, amen, kaya may kahirapan, kaya may challenge. Kaya po mga minamahal, mayroon pong tinatawag na pagsubok na dumarating sa bawat isa, sa bawat mananampalataya. For our conversation is in heaven, for which also we look for the Savior, the Lord Christ. Napakaliwanag, yung pananampalataya sabagat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit na mula doon, hinahantay na lamang natin ang tagapagligtas. So ibig sabihin dito, mga mahal, talagang ginagawa ng kaaway na ligligin ang mga mananampalataya, mga minamahal, para kanyang muling agawin. Ibalik tayo muli sa ating kasalanan, ibalik muli, agawin tayo sa kamay ng Diyos. Subalit tandaan na natin, mga minamahal, habang ang Kristiyano, mga minamahal, ay nadiyan at lagi niyang inuuna ang gawain ng mahal na Panginoon, nagpupuri sa Diyos, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, walang anumang bagay na aagawin sa kamay ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaya ang ating pagkamamaya, estranghero na lang po tayo nga eh. Tayo po makiman pang samantala na lang yung buhay nating ito. Kaya tayo nakikita ng marami. Ayaw ng diablo, mahal na siya ay, mahal ko, walang makakasama sa kapahamakan, sa kaparusahan.
Kaya tayo, mga mahal, ay pinipilit niya na mahatak sa pamamagitan po ng kahirapan, sa pamamagitan po ng mga problema. Kaya yung mga kapatiran na minsan na inilalapit niyo po yung mga problema, ibig sabihin, mga mahal, kayo ay nananampalataya sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng paniniwala at pananampalataya na sinusunod po natin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Mga mahal, anumang mabigat na dumarating sa atin, huwag tayong matakot. Dahil hindi ikaw ang magpapasan yan, ang mahal na Panginoon ang magpapasan sa iyo. Sabagkat, mga mahal, tayo ay nadyan sa panalangin. Tayo ay, mga mahal, tagalangit na. Ang langit, sabi ng Biblia, ay tunay na tahanan ng mga banal. Amen. Ang names natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Praise God sa langit. At PD ito, may mga sabi ron, pero posibleng mabura ito kung tayo ay hindi magpapatuloy. Yung babalik muli tayo sa tinatawag na kasalanan. Pwedeng mabura yan. Di ba? Mga mahal, sabi ng isang isang Kristiyano siya na naghinip, mga minumahal, habang siya, mga mahal ko mga kapatid, na doon po sa kainitan, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, nakita niya, mga mahal, isang book sa langit, napakalaki po mga kapatid, at nakita niya yung pangalan niya andoon, mga mahal. Habang siya ay ginagamit at mainit, naglilingkod sa mahal na Panginoon, napakalinaw po ng kanyang pangalan. Mga mahal, habang nangungusap sa kanya, malapay sa pamagitan ng isang panaginip, at doon, mga mahal, dumating ang panahon sa kanyang buhay na siya po ay nang lupaypay. Ibig sabihin ng lamig, hindi pinahalagan, at siya po ay hindi dumalo sa gawain naman ng Panginoon. At muli pong ibinuksan sa kanyang harap yung aklat. At doon sa kanyang nakita, mga mahal, lumalabo pong dahan-dahan yung kanyang pangalan. Hindi niya mabasa. At may anghel doon na nakatayo. At sinabi niya, bakit hindi ko na mabasa ang pangalan ko? Sinagot, napakasimple lang ng sagot ng anghel. Tingnan mo yung sarili mo, sabagkat hindi ka na nakapagpupuri at hindi ka na nakapagsasamba. Bumabalik na, ang sabi ron, yung iyong dating gawa. Di ba? Magmal yung pangalan niya nabubura. Kaya ang sabi ng Biblia, kung tayo po'y sinasabi ng mahal na Panginoon, na tayo tagalangit na estranghero lang tayo, pwedeng mawala ito. Kapag hindi natin binigyan ng importansya, halaga ang tawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya walang talikuran. Iba di say, praise the Lord. Hanggat tayo'y malakas, mga mahal, may buhay, tayo ay gagampan sa ating tungkulin. Tayo ay maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabagkat si Pablo ang nagsabi, ang sabi niya, mamatay, mabuhay, ako ay maglilingkod sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay babatahin ko, matamo ko ang ipinapaabot sa akin ng ating dakilang Diyos na buhay sa langit. Makapangyarihan siya noon pa man. Noon tayo ay tawagin po na manapanyo sa iglesyang ito, kung titingnan po natin ang ating sarili, napakalayo po, di ba? Sabagkat punong-puno po tayo ng kasalanan. Punong-puno po tayo ng kahinaan, mga mahal mga kapatid. Bagamat tayo po ay may nakikilala na Diyos nung panahong yun, pero hindi sapat. Sa panahon ng pangangailangan at sa panahon na may problema ka, walang Diyos na tumutulong sa iyo, di ba? Mga mahal, nagdarasal din tayo nung araw, nananalangin din tayo nung araw, pero wala tayong kagalakan, wala tayong peace of mind. Babalik-balik sa kasalanan. Pero lahat ng mga Kristiyano na nagpatuloy na naglingkod sa ating dakilang Diyos sa gawaing ito, tunay, mga mahal, ang pangako naman ng Panginoon, umabot sa atin ang pangako ng Diyos, ang pagpapala, ang tagumpay. Mga mahal, kaya ang sabi, pwedeng mawala ito. Ano po ang sabi ni Moises, Panginoon? Kung buburahin mo ang pangalan ng mga Israel sa aklat, tanggalin mo rin ang aking pangalan. Pero ang sabi naman ng Panginoon, hindi. Maliban lamang kung ang isang tao ay nagkasala at muling bumalik siya sa kanyang pagkakasala, ay tatanggalin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. So ang bawat mananampalataya, kapag tayo po ay nabautismuhan na, pagdakay nakasel sa atin, mga mahal, yung tatak ng Espiritu Santo ng Diyos. Di ba sabi ng Ephesians 1:13? Sabi ron, kapag tayo ay nabautismuhan, itinatak na sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, hindi yun mabubura, mananatili, mawawala yun kapag ikaw ay nang lupaypay. Kapag ikaw ay muling bumalik sa kasalanan. Kaya't ang sabi ng mahal na Panginoon, ang buhay,
ang ating paglilingkod sa manaming bawat gawa. Kaya po yung ginagawa nating katapatan sa mahal na Panginoon, pagsamba, pagbibigay, sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi po tayo nagbibigay dahil kailangan ng church. Nagbibigay tayo dahil wala tayong maibabayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Dahil bakit ito itinuro sa atin mahal na Panginoon bilang mananampalataya? Kompleto. Hindi lang, sabi nga, hindi lang yung ating katawan, kaya ni Abraham, hindi lamang niya binigay yung kanya sarili para sumunod sa mahal na Panginoon 100%. Maging ang kanya mga tinangkilik, kanya laging maging mahal, ginawa, nakahati ang mahal na Panginoon. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng uri ng kanyang pamumuhay. Pwede naman niya sabihin, mahal na Panginoon, ako na may binigay ko na yung buhay ko, narito na ako. Bakit kailangan ko pa ibigay yung ari-arian ko? Pero sabi ni Abraham, mahal na Panginoon, lahat ay sa iyo. Lahat ito'y binigay mo sa akin, mga minmahal, sabi niya, at ito'y wala akong maibabayad sa iyong kabutihan, kulang pa ang buhay nating ito. Kaya't mahal, ang pangalan natin, nakikita ng mahal na Panginoon ang bawat pagsisikap ng mga mananampalataya. Kaya kapag nanlalamig ka sa sarili mo, natutulog ka isang gabi sa iyong tahanan, nag-isa ka, magbulay-bulay ka. Sipin mo, totoo kaya yung sinasabi ng mga ngaral na kapag kami nalamig, mabubura yung pangalan namin. Ay subukan mo na lang dito sa lupa. Kapag ikay absent sa trabaho mo lagi, kapag ikaw ay tamad ka magtrabaho, kapag ikaw ay wala sa eskwelahan, tatanggalin mismo ng teacher yung pangalan mo. Dahil hindi ka na active, di ba? Magman ganun din ang ating mahal na Panginoon. Kapag paulit-ulit na hindi natin binibigyan ng pansin, hindi natin pinapahalagahan ang panawagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya may makikita ko mga Kristiyano, mga mahal, na napatiwara yung buhay nila. Bakit? Sabagat sa kabila na napapakinggan nila ang Word of God, pinakikinggan lang nila pero hindi nila ginagawa. Hindi nila binibigyan ng halaga. Mas masarap mabuhay sa kalayawan sa mundong ito. Sa sanglibutang ito ng ating nakikita, mahal. Kaya nga sabi, mahal ng Biblia, bakit kung alin pa yung kasalanan siyang masarap gawin? Kung alin pa, mahal, gusto mong gawa ng mabuti nang dahil sa kasalanan na tumitira sa iyo, hindi mo mapigilan. Dahil yung kasalanan ang siyang nananaig sa iyo, yung humahatak, mahal, sa buhay ng iba. Bakit? Ibang mananampalataya na backslide? Dahil hindi po nila binibigyan ng the end. Hindi nila, may man nilalabanan ang kaaway. Ang diablo, may power yan eh. Amen. Kaya nga po tayo nagtitipon lagi 3 times a week. May panalangin tayo, personal devotion sa inyong mga tahanan para pagbaba natin sa inyong mga trabaho, mga mahal, na dyan ang bawat hakbang natin, gagabayan tayo ng ating dakilang Diyos, ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Mahirap. Sabi nila, wala pong mahirap na maglingkod sa Diyos. Iba di say amen. Dahil lahat ng Kristiyano, tinahak po nila yung hirap, yung mga kahirapan. Pagkatapos nun, nakita natin lahat ng pagpapala umabot sa kanila. Sobra-sobra pa. Sobra-sobra, mga iman, dahil natupad ang pangako ng mahal na Panginoon. Ngayon, kung hindi tayo magpapatuloy, pwedeng mawala yun. Sabi po ng Exodus chapter 32, verse 32 up to 33. Praise the Lord. In the book of Exodus, chapter 30, verses 32 and 33. Upon man's flesh shall it not be poured, neither shall ye make any other like it. After the composition of it, it is holy, and it shall be holy unto you. Whosoever compounded any like it, or whosoever putteth any of it upon a stranger, shall even be cut off from his people. Dito po sa wikang Tagalog, sa laman ng tao ay huwag ninyong ibubuhos, ni huwag kayong gagawa na gaya niyan sa pagkakataha. Banal nga at aariin ninyong banal. 33. Wait, kapatid. 32. Exodus 32 yan. 32. Lalayo tayo sa paksa natin. Double check. Verse 32. Dito po sa Exodus chapter 32, verse 32 up to 33. Kailan? Amen. In the book of Exodus, chapter 32, verses 32 and 33. Yet now, if thou wilt forgive their sin, Yes. and if not, blot me, I pray thee, out of thy book
which thou hast written. 33. And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will blot out of my book. Dito po sa wikang Tagalog. Gayon may kayo ngayon, kung iyong ipapatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi ay aalisin mo ako. Isinasama ko sa inyong aklat na isinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kung aalisin sa aking aklat. Amen. Palakpakan po natin ang malapayan. Grabe po mga hermano. Kung tingnan po natin, grabe ang pagmamahal ng propeta ng Diyos sa kanya man nasasakupan. Mismo si Moises nagsabi, mahal ng Panginoon, kung tatanggalin mo, alisin mo ang pangalan ng mga Israel sa iyong aklat, ako may tanggalin mo. Sumalit napakaliwanag po na sinasabi ng Bible, maging mahal. And the Lord said unto Moses, whatsoever hath thou sinned against me, will blot out on my book. Palakpakan natin man ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moses, ang nagkasala lamang sa akin ay siya kong aalisin sa aklat. Sabi ng mahal na Panginoon, napakaliwanag. So ang bawat isa sa atin, pinamangusap ng mahal na Panginoon. Ang kaligtasan natin, hindi nakasalalay. Sabihin natin, diyan po, cover tayo ng panalangin ng mga pastor. Pero kung hindi mo rin, pagsisikapan na ipagtrabaho, ikaw ang lugi. Kagaya namin, mga mahal, mga preacher, kahit kami nangangaral, kung kami nangangaral at kami mismo ang lumalabag sa aming pinampapangaral, mga mahal, anytime mag-rapture, pwede tayong maiwan eh. Dahil ang sabi naman naman, pwedeng mabura yung ating mabuting gawa kapag hindi mo pinahalagaan yung ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon kapatid. Kailanman tandaan natin, ang propeta ay tinalaga ng ating mahal na Panginoon bilang mga laga at tayo ay ilapit, ipanalangin sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Si Moises, may handa niyang ibigay yung kanyang sarili. Handa, sabi, tanggalin mo rin ako, mahal na Panginoon, sa aklat na ito. Kung ang mga Israel ay tatanggalin mo. Pero ang Diyos ay nagsabi, ang bawat kaligtasan hindi nakasalalay sa propeta, kundi nasa atin mismo. Ang propeta ay tinalaga ng Diyos para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Kung inyong patatawarin ang kanilang kasalanan, at kung hindi, alasin mo na. Ako, sinusumamo ko, yung tagapamagitan. Kaya, maging mahal, the first prayer, our dearly beloved noble pastor, in time prophet o our loving God, naging masagana, pinagpala ang mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi, maging mahal ng ating mahal na Panginoon, ang buhay natin, tayo ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu Malapang. Dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Mga kami na mahal, huwag lang tayo minsan nagda-doubt. Sabi ro sa unang talata, yung ganap. Sino bang ganap? Tayong mga anak ng Diyos. Ang ganap ay nabubuhay po siya sa pananampalataya, hindi sa kanyang sarili. Ibig sabihin, mga mahal, yung pananampalataya, susundin mo eh. Mga mahal, hindi yung sarili, hindi yung gusto mo. Hindi ba, may mga kapatiran tayo, minsan matindi na po yung problema nila, nagpa-counsel sila, hindi rin naman sila nakinig, di rin sila sumunod, mga mahal, nagpa-counsel ba tayo? Amen? Kaya importante ito eh, mga mahal. Yung salita ng mahal na Panginoon, yan ang mag-guide sa atin. Yan ang magtuturo sa atin, mga mahal, upang ating maabot, mga mahal, ang pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Hebrews chapter 11, verse 16, dinirinig ng ang ating panalangin ng mahal na Panginoon. Amen. The Epistle of Paul to the Hebrews, chapter 11, verse 16. But now they desire a better country, that is a heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Sa Tagalog, ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay ang sa langit, kaya't hindi sila kinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kaniyang ipinaghahanda sila ng isang bayan. Amen. Everybody say, amen, pinaghahanda ng isang bayan. Pero hindi niya sinabi dito sa lupa. But now the desire and better country that is in the heavenly, wherefore God is as well to be called their God, for He hath prepared for them a city. Ininaan
ng ating mahal na Panginoon, nagdadasa siya na lalong magaling na lupain sa makatuwid. Sabi roon, mahal, yung bagay at ang langit, kaya hindi sila kinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sabagkat kaniyang inihanda sila ng isang bayan. So habang tayo po pala ay nagtatyaga, habang tayo po ay narito, nagtitiis tayo na naglilingkod sa ating manapan ngayon po, mahal, ang ating main church sa dako ng Pilipinas, mahal, ano ba yung pinaghahandaan? Ano po yung pinagagasusan? Mahal tayo, mahal, after ng August na ito, preparasyon na naman sa ating anibersaryo ng ating Talipaw Peace Mission. Hindi ba? Mahal, ating pinagdiriwang yung mga malaking himala na ginagawa ng ating manapayno sa ating church. Para hindi ka malamig, alalahanin mo yung mga bagay na tagumpay na ginawa naman ng Panginoon mula pa lang kay Moises hanggang sa mga propeta hanggang sa iglesia. I-back natin, i-recall natin. Kaya kapag ikaw ay minsan nakakaisip ka sa mahal na Panginoon, nagdadoubt ka, isipin mo yung mga ginagawa ng ating mahal na Panginoon, napakaraming himala sa ating iglesia upang i-recall natin ang makamanghamangang bagay na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Kung malamig ka, mahal, saan ka tutungo? Sino pupuntahan natin, mahal? Ang kaibigan may hangganan. Amen ba? Ang lahat ng bagay may hangganan. At mahal, wala kang ibang pupuntahan, babalik at babalik ka rin para hanapin ang tunay na kapayapaan. Walang iba kundi ang ating Diyos na pinaglilingkuran araw at gabi. But ye are the chosen generation. Amen? Tayo, mahal, ay kanyang lahing hirang. Hirang, mahal, chosen. Chosen na hinirang pa. Ibig sabihin, mahal, sa mundong ito, marami mang tao, hindi mabilang sa gaya ng buhangin sa karagatan. Mahal, ang tao, pero dumakot ka lamang, mga kapatid, ng isang dakot na buhangin, yun lang ang ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, marami mang taong nabubuhay, iba-iba sa buong daigdig, iba-ibang lahi, mahal. Pero sa amin naman na Panginoon, may tunay siyang pinili, hinirang upang magmana ng buhay na wala hanggan. Nasusulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. 1 Peter chapter 2 verse 9. The first epistle, General Peter chapter 2 verse 9. But ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show for the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Sa wikang Tagalog, datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pakasacerdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang iyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon upang ating daw, mahal, ihayag. Siyang tumawag sa atin mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito po yung ginagawa nating mga anak niyang Diyos. Iba di say amen. Tinawag, praise God, and holy nation, a peculiar people that you shall show forth the presence in Him who hath called you out of darkness. Tinawag ka ng mahal na Panginoon dahil mayroong ipagagawa at mayroong layunin ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya, mahal, nakita po natin, habang tayo ay nagkakaroon ng mga pioneering, nagkakaroon tayo ng mga Bible study, yung tao na bubuksan ng isipan nila. Nagbabalik loob sila sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mahal, dahil tayo ay lahing hirang. Tinawag naman na Panginoon upang tayo daw ay maging banal. Maging banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Last Saturday, nung ating Bible study, beloved Brother Rolly, dito po sa lugar. Ano ba lugar? Asmas, yung pong hindi makatulog nating nirequest nila, kahit ilan doon kami naggawain, mga kasama natin dito sa Dubai, mahal, kumilos ang ating mahal na Panginoon. Yung hindi nakakatulog, mahal, na bunga ng ating beloved Brother Renante, mahal, pinagpala, mahal, nag-chat sa akin sa Abu Dhabi, mahal, ang sabi niya, praise the Lord po, nakakatulog na po ako mula noong naggawain. Ganon kapangyarihan ang mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, hindi dapat tayo susuko.
Dahil ang ating ginagawang ito'y makabuluhan. Sa paningin ng taong wala silang alam, walang kabuluhan, mga mahal. Pero napakahalaga pala nito, tayo chosen generation. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon upang tayo ay gumawa. Ipahayag natin siyang tumawag sa atin. Hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, mananatili tayo saan man tayo magtungo. Everybody say, praise the Lord. Darating ang buwan, darating ang taon, baka iba sa inyo pupunta doon sa ibang bansa pa rin, tatawid sa iba yung dagat saan man, hindi sa lahat ng oras, di ba? Dahil may layunin at may plano ang mahal na Panginoon, ang bawat isa sa atin. Marahil dito ilang taon na po yung gawain, marami nang nakakakinig, marami na naligtas, yung mga kapatiran natin. Mga mahal, kaya nga doon sa Abu Dhabi, mga mahal, ating gawain, mga kapatid, yung security nga doon, yung ating plot, building, purihin natin na malabay nung kagabi, umakyat siya, umiiyak, nagpa-pray, kapatiran natin. Diba? Mga sa ganung bagay, nakapanunumbalik po sila sa ating dakilang Diyos na buhay. Ibig sabihin, napakarami pa pala nating kapatiran dito sa Laguna, UAE, na dapat ating ipahayag sa kanila, napapanahon na malapit na magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Iba they say, praise the Lord. At sigurado, kung tayo lilipat ng binyong ito, siguro lilipatan natin, baka yung manager doon ay kapatiran natin. Hina ng amen nyo, ha? Iba they say, amen. Kasi gagawa ng magandang plano ang Diyos sa buhay natin sa ikatatagumpay ng kanyang banal na gawain. Maliban lamang, mga mahal, na hindi natin pahalagaan yung kuling sa atin ng mahal na Panginoon. Kaya nagpatotoo, kaya sabi rito, tayo ligtas na pinatunayan ng ating dakilang Diyos. Kinumbinsi tayo ng ating mahal na Panginoon, His miracle, sign, and wonder. Amen? Nang patotoo tayo ng ating church, mga mahal, ay binigay ng Diyos sa atin upang ating ihayag ang dakilang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Walang Kristiyano na sasabihin, ayoko na, mag-give up na ako. Mga mahal, tumanggi ka na sa lahat ng pagkain. Huwag ka lang tumanggi sa salita ng Diyos. Tanggihan mo na ang lahat ng bagay sa mundong ito, sa sanglibutang ito. Huwag lamang ang salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil ito ang makapagliligtas sa iyo. Kaya yung isang Kristiyano ng lamig, sabi niya, nakita niya yung kanyang pangalan, malinaw na nakasulat doon sa aklat ng buhay. At nung siya'y nalamig, hindi na niya mabasa. Sabagkat sabi ng anghel, sabagkat dumating ang panahon sa iyo na hindi ka na nakapagsamba, hindi mo na binigyang halaga ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya dapat lahat tayo ay warrior ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi lamang po yung mga tumatayo. Dahil ang kaaway, ang diablo ay walang laman, walang dugo, hindi mo makikita, hindi mo pwedeng hawakan. Yan po ay espiritu rin. Mapaglinlang, doubt, mga mahal, ibinibigay niya ang kahirapan if you are ready. Amen? Tayo laging ready, mga mahal. Tayo ay may yung power. Sabi, mga mahal, power in the name of the Spirit of God, nasa atin, mga mahal. Kaya yan ang tunay na panghawakan. Ang demonyo takot. Takot sa mga Kristiyano na laging nag-praise the Lord. Amen? Everybody say amen? Ingatan mo ang iyong kaligtasan. Ha? Sabi ron, ingatan mo ang iyong kaligtasan, huwag mong hayaang alipinin ka ng kahinaan mo, alipinin ka ng diablo na kasalanan. Dahil delikado. Sabi ng John chapter 5, verse 14. Mangin mahal. Sumpungan. From the book of John, chapter 5, verse 14. Afterwards, Jesus found him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse things comes unto thee. Dito po sa Tagalog, sa aklat po ng Juan, Kabanata po 5, talata ay 14. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya ay sinabi, Narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Amen. Habang nadyan ang mahal ng Panginoon, naglalakbay sila sa templo, nakasumpong siya ng isang lalaki, 38 years na lumpo. Everybody say amen? After that, Jesus departed him in the temple. Habang naglalakbay, ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, at kanya sinabi, narito, ikaw ay gumaling na.
huwag ka nang magkasala. So, ibig sabihin, yung mga Kristiyano na pinagaling dito sa Jesus Miracle Crusade, pinakita sa iyo ng malang Panginoon ang kapangyarihan, huwag ka na magkasala, huwag ka nang bumalik muli sa mundong itong makasalanan. Amen? Sabagkat, sabi ng malang Panginoon, sabagkat kapag nagkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Yan. Lalong masama, mapatiwara ang buhay mo at wawasakin ng kaaway. Kaya mapalad, mangin mahal tayo, dahil saan mang lugar, umikot ka sa buong daigdig, hindi ka malalamig dahil mayroong banal na gawain. Lalo na sa Pilipinas. Kapag nasa Pilipinas ka, umikot ka kahit liblib na lugar, kahit bundok na lugar, walang madadahilang Kristiyano na lalamig. Kung malalamig ka, ikaw ang may gawa niyan. Kung tatalikod ka, muli kang babalik, ikaw ang may gawa niyan. Napakalaki po ng gawain natin, hindi sa bansa lang Pilipinas, mangin mahal, sa lahat ng mga country. Kaya yung mga kapatiran natin, mangin mahal, yung iba, hindi na po takot mag-abroad ngayon. Bakit? Marami na po tayong gawain. Noong mga 1980s, 90, wala pa. Pero ngayon, iba hindi na nangangamba. Kahit saan, may gawain na po tayo. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng ating paksa na pinag-aralan, mangin mahal, no turning back. Huwag kang tatalikod. Sabi ni Pablo, hinaharap ko ang mga bagay na sa harap ko. Hindi ko na inaalala yung mga bagay na dinaanan ko sa buhay, kundi hinaharap ko yung inuutos at pinagagawa sa akin ng mahal na Panginoon. Purihin po natin ang Diyos sa isang awitin, mangin mahal sa gabing ito. Napakabuti po niya sa buhay natin ng mga mananampalataya. Hindi natin siya ipagpapalit, anumang kahirapan, anumang pagsubok, mananatili sa atin. Mangin mahal, ang pagmamahal, kailanman ang mahal na Panginoon, hindi siya nagkulang. Sabi po, mangin mahal, the victorious, the Christian life. Upang tayo magtagumpay sa buhay nating mga Kristiyano, o tayo ay pahalagahan natin ang bawat organ, ang bawat salita ng ating mapagpalang Diyos sa langit. Hallelujah. Kahit ako'y nag-iisa, ang iyong kabutihan, ang iyong katapat, ako'y luluhan sa aking kagalakan, pagkat ngayon naglay ko na, hallelujah, ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon. Purihin po natin ang ating mahal na Diyos. Huwag nang magbago ang pagsunod ko sa iyo. Hindi kita ipagpapalit, O Panginoon. Kadakila ang iyong katapatan sa habang panahon. Hallelujah. Sa buhay ko'y ika'y una, kahit na may pagsubok pa, panalangin ko sa iyo, kailan may di nagbabago. Ako'y naluluha, hallelujah, hallelujah, pagkat kayo'y naglay ko na, ang pangako mong buhay. Purihin po natin, mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hindi kita ipagpapalit. Hindi kita ipagpapalit, O Panginoon. Hallelujah! Langin ko'y huwag nang magbago, pagsunod ko sa iyo. Ipagpapalit, O
ko lagi ang dakilang pangako mo. Hallelujah! Hindi kita ipagpapatpurihin mo natin ang dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Misa na pa! Hallelujah! Panahon dumating man ang pagsubok sa buhay ko. Hallelujah! Ang masdan mo lagi ang dakilang pangako mo. Di ko papalit, O Panginoon, ang iyong nagbago sa pagsunod ko sa iyo. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkadakilang iyong katapat sa Habang panahon di kita ipagpapalit. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We love you, Jesus. Sa habang panahon. Mangin mahal, hallelujah. Sabi ng ating tinanakay, no turning back. Kahit anong hirap, kahit may mga pagsubok, mananatili ka. Pagkat dakila ang kanyang katapatan. Sa habang panahon, at sa panahong nalalapit ng ito, lahat ng Kristiyano na nagsisikap paglilingkod sa Kanya, hindi sayang ang mga ginugugol nating araw at panahon. Tayo naririto, mga mahal. Hallelujah, glory to God, Lord Jesus. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago sa pagsunod ko sa iyo. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkadakilang iyong katapatan sa habang panahon. Di kita Hallelujah, 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 hallelujah. O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago sa pagsunod ko sa iyo. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkadakilang iyong katapatan sa habang panahon. Hey, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago sa pagsunod ko sa iyo. Ipagpapalit, O Panginoon, pagkadakilang iyong katapatan sa habang panahon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. God bless you po. May namin artarkol, mga inuman. Hallelujah. 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 God bless you po. Mga mahal, sa gabing ito tayo po ay sama-samang manalangin, mga minmal ko, ano man po ang ating mga
mga prayer request, ano man po ang ating mga karamdaman, mga problema sa buhay, mga viewers natin, mga baguhan, mga kapatiran, tayo po ay lagi narito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Walang imposible sa mahal ng Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo, banggitin nyo sa inyong mga labay, inyong mga prayer request. O mudakil at mapagpala namin ang masalangit, makapangyarihan sa lahat sa gabi ito, Diyos. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelist Feliz Almeida. Ano man po ang mga prayer request, mga taglay, mga karamdaman, maging makapatiran namin, malang Panginoon, humingi ng mga prayer, malang Panginoon. Alam namin, O Diyos, natin yung mapagpalang kamay, mga walang trabaho, pagkaluban mo po sila, O Diyos, sa mga pagpapalang aming mainman makapatiran ito. Ganon din, malang Panginoon, mga taglay nila, mga problema at karamdaman, maging mga mahal sa buhay nila na nasa dako ng Pilipinas. Ingatan mo po at pagpalain. Patuloy mo po man po yung pinalalago at palaguin mo pa ang iyong manalagawain sa lugar nito na UAE. Gamitin mo ang iyong mga anak, malang Panginoon, na magkaisa ang bawat isa amin, O Diyos. Para sa iyong manalagawain, inaangkin po namin ang katugunan ng panalangin. We pray in the name of Jesus. Amen and amen. Mga mahal, sige po bilang po ito puntak. Kaliwang kamay sa parte po na inyong karamdaman at yung kanang kamay sa ulo. Kung may problema, dalawang kamay, isipin po natin ang ating minamahal, ginagala malapasang naglihans. Hallelujah. Malapay sa gabi ito, sinasaway po namin lahat ng uri ng karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Karamdaman, diabetes, sakit sa puso, be here right now, material problem, cast out in the name of Jesus. Now, cast out in the name of Jesus. Problem be solved, cast out in the name of Jesus. Cancer, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ganun din, malang Panginoon, lahat ng uri, malang Panginoon, mga hadlang sa mga pagpapalang sa mga kapatiran, cast out in the name of Jesus. Insomnia, cast out in Jesus' name. Diabetes, in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y tumayo, maging mahal. 3 times niya ang ating mga panalangin ay nakarating at pinakinggan ng ating mahal na Panginoon sa gabi ito. Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. Praise the Lord, hallelujah. Sabi po natin, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. God bless you all, beloved James, I am brethren. Dito po sa dako ng UAE. Mangin mahal, maging sa mga subaybay po sa ating banal na gawain, sa webcast viewers. Diyan po sa dako ng Abu Dhabi, diyan po sa dako ng Pujira. God bless you all. We love you, my dear Jesus. We love you more and more. Narito po ang ating announcement sa pangunguna po ng ating beloved Brother Noel Makutay. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless you po to our beloved ordained preacher, to our beloved Brother Amber Merly for delivering the word of God. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus, for the sweet Holy Spirit that pours in our midst. Amen. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah.